Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! May bisita kasi sa village. Oh, ang bisita sa bibig mo dapat ang tinatawag na kaaway, sabi ni Han Sanchen. Walang gagawa ng malalaking pagbabago para lang sa isang customer, at least, napakaraming araw na dito si Han Sanchen, at wala pa siyang nakitang customer na may ganoong kalaking espasyo. Sa makatuwid, ang panauhin na ito ay tiyak na hindi isang haka-haka na panauhin, ngunit isang tiyak na kaaway. Oo, tumanggaw si Kishan, nabalitaan ko na ang may-ari ng nayon ay kasalukuyang naglalayon na gamitin ang lahat ng lakas ng nayon upang maalis ang taong ito, kaya ang pag-aani ay pansamantalang itigil. Pagkarinig nito, mahinang ngumiti si Han Sanchen, kung tama ang kanyang hula, dapat ang taong ito ay siya mismo. Sa madaling salita, si Han Sanchen ay nag-isip-isip noon na ang kanyang pagkakakilanlan ay natuklasan, at ngayon ay parami ng parami ang ebidensya na nagpapakita na ang hulang ito ay malamang na totoo. Han Sanchen ba ang pangalan ng taong ito? Nakangiting tanong ni Han Sanchen. Nang marinig ito, ang mga mata ni Kishan ay nagpakita ng hindi mahahalata na pag-iwas, bagamat ito ay napakaliit at banayad, ito ay nahuli pa rin ni Han Sanchen. I don't know. Total sundalo lang naman ako, how am I qualified to know some of the decisions above? Mahinang ngumiti si Han Sanchen, sige, sinabi na sa akin ng mga mata mo ang sagot. Pagkatapos magsalita, sinulyapan ni Han Sanchen ang amethyst sa lupa, kunin ang lahat ng nasa lupa, at pagkatapos ay maaari kang umalis. Halatang gulat na gulat si Kishan, ang nakakaloka ay hindi siya naniwala na binitawan siya ni Han Sanchen ng ganon kadali. Sabi mo, seryoso ka? Ako, Han Sanchen, laging tuparin ang aking salita. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Pagkarinig nito, nagulat agad si Kishan, ikaw ba si Han Sanchen? Halatang naging sobrang putla ng kutis ni Kishan, kaya, tulad ng mga detalyeng nakuhanan ni Han Sanchen ngayon, alam talaga ng lalaking ito na ang taong haharapin nila ay pinangalan ng Han Sanchen. Ngunit nang marinig niya na ang Han Sanchen ay Han Sanchen, ang kanyang reaksyon ay napakaganda at totoong-totoo. You can report the fact that you discovered me to your village owner, trying to offset your fault for betraying the information. However, I am also a superior person after all, and I can tell you clear that no one will let you go because of this. You know, for those in power, being unfaithful once means being unfaithful again and again, therefore, I can guarantee you that your ending will not be better than if you took the money and left secretly. Medyo nagpanik si Kishan, pakiramdam niya ay malapit na siyang makita ni Han Sanchen. Ngayon lang siya nagkaroon ng kaunting ideya. Pagdating ng panahon, he will backhand report Han Sanchen, at baka hindi siya parusahan ng may-ari ng village dahil sa kanyang merito. Pero kung pag-iisipan mong mabuti, talagang may katuturan ang pahayag ni Han Sanchen, na sa itaas ay magtitiwala sa isang taong nagtaksil sa kanya. Walang kakapusan sa mga sikat na tindahan kaya. Alam ko, hindi kita isusumbong. Okay, you can leave. I dare to let you go with confidence. I just know that if you don't find a way to live here, any other way is to seek death, naiintindihan mo ba? Matalino kang tao, kaya mas matanda ka sa ngayon lang apat ay mabubuhay ng mas matagal, at naniniwala din ako na ikaw, isang matalinong tao, ay dapat na mas malinaw na alam kung anong landas ang dapat mong piliin para maging iyong tunay na paraan ng kaligtasan. Halos masabing tamaan ng husto ng lalaki ang huling sinabi ni Han Sanchen. Alam na alam ni Kishan na ang tanging pagpipilian niya ay kunin ang pera at tumakas. Hindi bababasa, pagkatapos na ma-brainwash ni Han Sanchen, karaniwang nakumpirma niya ang pag-unawa na ito.
Dinampot ni Kishan ang pera sa lupa, nagpasalamat kay Han Sanchen at nagmamadaling umalis. Wala ka na bang ibang gustong itanong sa kanya? Hindi madaling humanap ng taong handang magsabi ng totoo. There is actually no point in asking too many questions. I am playing psychological warfare with him. The more I ask, the more na magiging familiar siya sa routines ko. So in the end, I will let him know some of the rhythm of my asking him, so that he can catch it. Opportunity, come and have fun with me. Now, it's almost the same. Even after that guy ran away, he didn't dare to go out and talk nonsense. This is psychological suppression, naiintindihan mo ba? Inilibot ni Ivory ang kanyang mga mata kay Han Sanchen, ikaw lang ang may maraming matalinong ideya, kaya ano ang susunod nating gagawin? Ngumiti si Han Sanchen, next. Syempre malaki. Anong ibig sabihin? Ngumiti si Han Sanchen, ngayon ay malinaw na ako ang pinupuntirya ng kabilang partido, sa madaling salita, hindi ko alam kung kailan, naging biktima na tayong dalawa sa paningin ng iba. Siguro ngayon palang nakapasok na tayo sa tinatawag na totoong lugar, nasa ilalim din tayo ng mga plano at obserbasyon ng iba. Kaya, imbes na maging pasibo, maglaro na lang tayo ng malaking laro at gawing initiative ang pagiging pasibo. Anong klaseng magic ang gusto mo? Malamig na ngumiti si Han Sanchen, ibigay mo lang sa kanya itong trigo. Bagamat malabo nang nahulaan ni Ivory kung ano ang gagawin ni Han Sanchen, hindi niya maiwasang bahagyang mabigla nang marinig niya na gagawin talaga ito ni Han Sanchen. I have to admit na kung ginawa ito ni Han Sanchen, masyado na siyang naglalaro. Ang trigo dito ay kayamanan ng ibang tao, at malinaw sa mga bibig ng mga taong ito na malinaw na itinuturing ng kabilang partido ang mga bagay na ito bilang pinakamataas na kayamanan. Kung sisirain ni Han Sanchen ang lugar na ito, tiyak na makakatagpo siya ng mapangwasak na paghihiganti. Kaya, ito ay talagang medyo sobra. Hindi ba't masyadong nagmamadali na magsimula ng may ganap na puot sa simula pa lang? Ngunit para sa Han Sanchen, ang mga ito ay talagang wala, kung tutuusin, palihim na siyang pinagmamasdan, ibig sabihin ay baka matagal na siyang pinaghandaan ng lihim. Kaya, pag-akit ng puot o hindi, ang mga resulta ay pareho. Kahit anong gawin mo, susuportahan kita. Gayunpaman, kailangan mo pa ring maging handa bago gawin ito. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Han Sanchen sa buong bukirin ng trigo, at nagsimulang magpatrolya sa mga bahay na gawa sa pawid. Sa wakas, itinoon niya ang kanyang paningin sa isang kabong pawid na malayo. Punta na tayo dun. Pagkatapos sabihin iyon, hiniling ni Han Sanchen kay Ivory na kunin si Xiao Tao at mabilis na sumugod doon, bilang ang huli, siya ay sumunod malapit tulad ng dati. Hindi nagtagal, nakarating na ang tatlong tao sa bahay na pawid na kinaiinteresan ni Han Sanchen. Medyo natarante si Ivory, anong ginagawa natin dito? Ngumiti si Han Sanchen, una, ang pag-alam kung gaano karaming tao ang nasa isang kubo na gawa sa pawid ay makakatulong din sa ating halos mahulaan kung ilan ang mga tao sa kabuuan, para makapaghanda tayo ng maaga. Kailangan mo lang halos kalkulahin kung gaano karaming mga bahay na gawa sa pawid ang mayroon, at maaari mong malaman ang kaukulang bilang ng mga tao. Naobserbahan ni Han Sanchen na ang mga bukirin ng trigo na naaayon sa bawat bahay na gawa sa pawid ay halos magkapareho ang laki, na nangangahulugan din na ang bilang ng mga taong naninirahan sa bawat bahay na gawa sa pawid ay magkatulad sa teorya. Sa makatuwid, kailangan lang nating halos bilangin kung gaano karaming mga kubo ang mayroon, at pagkatapos ay natural nating mahulaan kung gaano karaming tao ang naroon. Kahit na napakalaki ng lugar na ito kaya imposibleng bilangin ni Han Sanchen ang bawat kubo na gawa sa pawid, kahit papaano ay halos maisip niya kung gaano karaming tao ang nasa kanyang nakikita, past. Pangalawa, napagmasdan ko ang paligid, ang bahay na pawid na kinaroroonan namin ay matatagpuan sa medyo mataas at malayong lugar. Kung susunugan natin ang bukirin ng trigo, paano kung kailangan natin ng matutuluyan? Kung mag-isa lang si Han Sanchen, click and run lang siya, pero dahil may Xiao Tao pa, kailangan niyang mag-consider ng short rest. Pagdating ng panahon, direktang magsisindi ng apoy si Han Sanchen upang maakit ang mga tao na lumipat sa isang direksyon, at maaaring samantalahin ng dalawang batang babae ang pagkakataong manatili sa bahay na gawa sa pawid para gumaling. Ang mataas na lupa ay mabisang makakaiwas sa sunog.
Kailangan lamang ng Han Sanchen na gumamit ng kaunting enerhiya upang itaboy ang direksyon ng hangin sa tapat ng direksyon ng bahay na gawa sa pawid, upang ang lugar ay hindi salakayin ng apoy. Pumatay ng ilang ibon gamit ang isang bato. Okay, tapos mag-away tayo. Gamitin ang pinakamabilis na paraan upang patahimikin ang lahat at huwag hayaan silang gumawa ng tunog, utos ni Han Sanchen. Tumanggo si Ivory at tinanong si Xiao Tao na maghintay kung nasaan siya. Pagkatapos noon, mabilis na pumasok ang mag-asawa. Sa level ng cultivation ng mag-asawa, hindi man lang namalayan ni Xiao Tao kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit winagaway na ni Ivory ang kanyang kamay para papasukin siya. Ngayon, ang susunod na hakbang ay bigyan sila ng nagbabagang pulang bangin. Stay a while, I will go out and turn this place on fire. After that, I will fly all the way to the opposite side, and the fire will go to that direction. Ivory, you and Xiao Tao stay here. Utos ni Han Sanchen. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Ivory at Xiao Tao na tumanggo ng masunurin. Ngayon, sunugin mo ang fuck up. Mabilis na lumabas si Han Sanchen mula sa kubo na gawa sa pawid, at pagkatapos ay pinaputok ang nagninangas na apoy at apoy sa kalangitan sa kanyang mga kamay, na direktang tumama sa bukid ng trigo sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, ang isang pagsabog ng enerhiya ay direktang naging malakas na hangin. Boom! Ang trigo ay umabot na sa kapanahunan nito at medyo tuyo. Kung ang isang tao ay direktang nagsisindi ng apoy sa oras na ito, maaari itong mag-apoy ng lahat halos kaagad. Ang hangin ay nagbigay ng panibagong lakas, at ang lahat ay agad na sumabog. Wow! Nang magsimula ang apoy, umihip ang malakas na hangin at direktang kumalat. Ang orihinal na gininto ang bukid ng trigo ay naging panggatong ng apoy at hindi nagtagal ay naging bahagi ng apoy. Sa bahay na pawid, mabilis na nagtakbuhan palabas ng bahay na pawid ang mga katulong matapos marinig ang ingay sa labas. Nang makita nila ang eksena sa kanilang harapan, hindi naiwasang mamatlas sa takot ang isang grupo ng mga tao. Paano nangyari ito? Bakit may sunog? Dahil sila ay nagtatanim ng mga pananim sa loob ng maraming taon, lahat ng tao dito ay talagang may maraming karanasan, at alam na alam nila kung gaano kahalaga ang pag-iwas sa sunog sa panahon ng anihan. Sa makatuwid, hindi rin sila pinapayagang magsindi ng apoy para sa mga pagkain, at karaniwang hindi sila pinapayagang gumamit ng mga ilaw o iba pang bagay sa gabi. Ang layunin ay maiwasan ang pagsiklab ng apoy at magdulot ng kapahamakan sa buong bukirin ng trigo. Ngunit ngayon, direktang dumarating ang apoy. Pinipigilan lang niyang tulala ang lahat. How could this happen? Dahil palagi silang nagbabantay, dahil naging maingat sila, maaaring hindi naisip ng lahat ng naruroon na masasabi nila nang walang pagmamalabos na sila mismo ay hindi masyadong nakapaghanda para sa pag-iwas sa sunog. Ngayon, biglang sumiklab ang apoy at nasunog ang mga katulong hanggang sa mamatay. Ang susi ay tila huli na para mag-react sila. Bagamat nagsimula ang apoy hindi pa nagtagal, ang lugar ng apoy ay napakalawak, at sinamahan ng malakas na hangin, ang apoy ay napakatindi. Pagkatapos lamang ng isang masilaw na sandali, ilang ektarya ng lupa ang nasusunog. Oo, ang ilang ektarya sa paalang na direksyon ay hindi nakakatakot, ngunit kung nais mong isaalang-alang na ang haba sa patayong direksyon ay maraming ektarya din, ito ay medyo nakakatakot. Ito ay isang problema sa pagpaparami pagkatapos ng lahat. Natural, ang mga resulta na nakuha ay napakalaki at nakakatakot ang hitsura. Tingnan mo, may tao dyan. Damn, sino yon? Fuck. Tingnan mo, napakabilis ng lalaking yon. Tao ba yan? Mabilis ding natuklasan ng isang grupo ng mga tao si Han Sanchen na nangunguna sa apoy. Masasabing hindi lang taong may apoy ang lalaking ito, maliwanag na flame maker. Ang taong ito ay nagkakalat ng apoy sa lahat ng paraan. Hindi mabilang na apoy ang nahulog mula sa katawan nito at nahulog sa trigo, halos apo dito. Damn it, patayin mo na ang apoy dali, habulin natin. May biglang sumigaw. Sa sumunod na segundo, ang lahat ng mga katulong na lumabas sa bahay na pawid ay nahahati sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay nagmamadaling hinabol si Han Sanchen, at ang isa pang grupo ay nagmamadaling pinatay ang apoy sa lugar. Bagamat walang paghahanda, nang dumating ang apoy, ang mga taong ito ay hindi pa rin namamalayan na pinulot ang lahat ng nasa paligid nila na maaaring mapatay ang apoy at galit na sinira ang apoy.
Mula sa kubrekama sa bahay na pawid hanggang sa mga damit sa sariling katawan, ang ilang mga tao ay nakakakuha pa nga ng dumi at direktang ikinakalat sa lugar. Ginamit lang ng grupong ito ng mga tao ang lahat ng posibleng paraan para matigil ang sunog hanggat maaari. Ngunit halatang hindi kayang bigyan sila ni Han Sanchen ng ganoong pagkakataon, dahil sa simula pa lang, ang apoy na ginamit ni Han Sanchen ay hindi ordinaryong apoy. Siyempre, hindi na kailangang magsabi patungkol sa apoy ng nagniningas na katahimikan, ngunit ang problema ay ang mga apoy na tulad ng apoy sa langit ay hindi nangangahulugang simple. Ang paggamit ng mga kumbensyonal na pamamaraan upang mapatay ang mga apoy na ito ay walang alinlangan na isang mantes na humaharang sa sasakyan at labis na pagpapahalaga sa sariling kakayahan. Sa kabilang panig, daan-daang mga katulong ang mabilis ding sumalakay sa Han Sanchen. Bagamat lahat sila ay mga tagapaglingkod, ang buong taon na pagsasaka ay nagpalakas pa rin sa grupong ito ng mga tao. Sa makatuwid, kahit na napakabilis ni Han Sanchen, ang grupong ito ng mga tao ay nakakasabay pa rin sa kanya, at hindi sila masyadong naiwan. Hindi nagtagal, ang grupong ito ng mga tao ay palapit ng palapit sa Han Sanchen, parang malapit na nilang maabutin si Han Sanchen na sadyang bumagal dahil gusto niyang magkalat ng apoy. Gayunpaman, maaring hindi nila alam kung sino ang kaharap Yun na nga nila. mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!